Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga nais magtrabaho abroad na mag-ingat at maging mapanuri sa illegal recruitment at human trafficking. Halimbawa niyan ang umano'y surrogacy jobs sa Hong Kong. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Isa ang dating OFW na si Joy sa mga nabiktima ng illegal recruitment. Nitong Enero lang kasi nang pangakuan siya ng isang recruitment agency sa Maynila kasama ang 30 iba pa ng trabaho bilang on-call cleaner sa Riyadh. Pero ang inakala nilang trabaho abroad, budol pala. Pinaasa lang po kami, sir. Inutusan po kami nung agent po namin na magpa-pre-med po. Sa pagkakaalam ko po, ang on-call cleaner po, wala pong pre-med yun. Diretso po, pre-med? Opo, diretso pong medical po yun. Nag-waiver po kami, sir, pero hindi pala na makakalis po kami. At ngayong sumusubok si Joy na muling makapagtrabaho sa ibang bansa, todo ingat na ang kanyang ginagawa. Pinupuntahan po namin yung agency po mismo, tapos nagda-direct pa kami dito sa POA po. Tatanungin po namin kung naka-register po yung agency na ina-apply po namin. Muling nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga nais magtrabaho abroad na maging maingat at mapanuri para maiwasang mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking. Ito'y kasunod ng napaulat na may mga overseas Filipino workers sa Hong Kong ang nabiktima ng tinatawag na visa fixers. Modus nila na magpanggap bilang kinatawan ng mga lehitimong employment agency at sa kapapangakuan ng biktima na tutulungang makahanap ng foreign domestic helper visa sponsors kapalit ng 20,000 Hong Kong dollars hanggang 25,000 Hong Kong dollars o katumbas ng mahigit 100,000 piso. Maging matalino, huwag magpaloko, huwag pumatol sa recruiter na hindi lisensyado ng DMW, huwag pumatol sa arrangement na walang work visa. Pagka nananaga ng pera, nagmamadali, magbayad ka muna, bilisan mo, ayan ay indikasyon ng illegal recruitment. Kaugnay nito, nagbabala rin ang Migrant Workers Department tungkol naman sa napabalitang surrogacy jobs sa Hong Kong. Base kasi sa natanggap na ulat ng Philippine Consulate General sa Hong Kong, kalimitang target ng sindikato ang mga terminated migrant domestic workers para maging surrogate mothers sa bansang Georgia. Ang masakla pa rito, karamihan pa nila sa mga biktima ay nagiging biktima rin ng panggagahasa at forced abortion. Well, kung ito'y kaparehas nung nangyari sa Cambodia noon ay hindi OFW arrangements technically, they are not employees, no? But nevertheless, we're working with the DFA along these matters. The DFA takes the lead here. Dahil dito, mahigpit ang paalala ng konsulada sa Hong Kong sa mga Pinoy na magtungo lang sa mga licensed Philippine Recruitment Agency at accredited Hong Kong Employment Agencies para hindi mabiktima ng mga mapagsamantala. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.